Okay, back to business tayo. Malakas-lakas yung ulan kagabi, oh. Nagputik. Hindi, papahinga daw muna yung gym squad ngayon. Bukas na lang sila papasok. Papahalaw ko sana yung ampalaya na lang ngayon, para kako hindi maisabay sa pitas na sitaw tsaka yung sa talong. Kailangan kasi ma-elation dahil pag nagkasabay-sabay hindi ka kakayanin naman. Pero magdadagdag tayo ng mamimitas. Ang habol natin doon yung oras ng biyahe. Oh, may tubig yun. Bastahin ko lang yung aking project, kung ano na nangyari. Si Pluete, oh. Ay, napakalaking tulong yan dito sa farm. Kahapon yung outing namin kahapon, siyempre walang kuryente sa mga ganong lugar, so laking tulong. I-spray sila daki. Pumitas sila kahapon dito, ewan ko kung nakailan sila. Libre tayo ng dilig. Mga ilang araw palulusot na yan sana. Ay, nako, naulanan to. Hindi na isilong ngayon, umangat to. Ay, ano na, lumulusot na. Ayan, oh. Kubaligtad tong isa. Kala ko na hukay ng ulan, lumulusot na pala. So, ganyan na rin yan. Palusot na rin. Pagkaganyan panahong patag-araw na, napakalaking tulong nung isang bagsak lang na ulan na yon, kahit sandali lang pero malakas. Pero yun yung libreng patubig na yan sa lahat ng tanim natin na yan. Kung 2,000 diesel lang, nakamenos tayo, tsaka sa trabaho pa. So sa ibang araw na lang siguro yung halaw nito. Pagpasok ng James ka na yun, may pitasin na eh. Nakailan kayo kahapon? Kumpo. Isang laksa at walang tali. Nakalaksa pa rin, ano? Walang onsi po. Okay. Magkano? 120. Tumaas, ano? Ayos. Nilib ako sa sipag ni Daki, kaya binigay ko muna sa kanya yung isang pitas kahapon. Sabi ko baka, kasi hindi sila bumabali sila pa isa-1,000, 500, baka wala kayong panggastos, may pasok na yung mga bata. Sabi ko kunin mo muna kako isang pitas. So binigay ko muna isang pitas sa kanya kahapon, kasi ang plano ko iipunin ko yung kikitain namin dito sa sitaw. Gusto ko ipon, hindi yung lahat nakukuha yung paunti-unti. Ibig ko sabihin, kailangan mabuo siya para kung sakaling yung pinapangarap nilang kung ano man yung gusto nila, or yung, kasi ang nabanggit nila sa akin yung bubong nila ay tumutulo. So gusto ko pagkatapos ng harvest ng sitaw, tsaka ako ibibigay lahat, kakaltas na lang yung mga gastos. Meron namang kikitain si Daki dito dahil maganda yung presyo. Simula nung pumitas kami, hindi siya bumaba ng 100 per tali. Tapos yung talong medyo medyo tumama naman ng presyo, kaya lang mahinang mamunga. So sana makuha nila yung pinapangarap nila, kasi deserve nila yun eh. Deserve ni Daki yun dahil masipag siya. Sana hindi magbago, tapos marunong pa makisama kagaya ng gym squad. Yan, shoutout sa gym squad. Pahinga muna kayo. Yan, yun ang plano ko, sana makuha nila yung pinapangarap nila mag-asawa.
Yung talong naman kahit pa paano meron din naman silang mapaparte. Ito medyo maganda-ganda kasi si Dake 10 buwan na sa akin. Sa March mag-iisang taon na siya. So deserve nila to. Meron maganda yung kita ni Dake dito. Yung sitaw niya doon nakaparte siya ng medyo malaki-laki din pero kulang pa. Dito baka sakali. Naalala ko si Edwin yung nagtalong ko dun sa farm 1. Yun, isang lagayan tumama siya. Tumama ng bunga pero presyo hindi. Tinamaan namin presyo doon 35-40 lang per kilo. Pero sa dami ng bunga masaya naman ako kasi isang cropping lang, isang lagayan lang tumama kami ng bunga. What more pa kung tumama kami ng presyo. Isang lagayan guys, napagawa niya yung bubong niya. Steel trusses, dating kahoy lang, tapos yung yerong ordinary, tapos nakapag-long span siya, steel trusses, napagawa niya yung bintana niya na sliding. So masaya ako pag ganun hindi lang para sa akin, pati sa mga planters natin, sa mga kasama natin nagtatanim, kasi kung may mga talent siya, may sipag, may diskarte, deserve nila yung mga ganon. Kaya sana makuha natin yung gusto ko para sa kanila. Anong nangyari sa'yo? Hindi nila pinatay nakabukas siya. Masamang nabibilad to yung battery niya. Kung mag-isa ka lang dito tapos gabi, isipin mo minumulto ka na, bigla na lang umandar. Magandang nabibilad to, mamagaha yung battery. Dala ko na itong bluete, sila Dake uuwi din, babalik na lang mga madaling araw kasi makikipaglamay daw sila. Ako pupunta rin sa Patay kasi namatay din yung pinsan ko. Bali yung hipag ni Henyo, kasi Henyo hindi rin pumasok dahil nakaburol sa kanila ngayon. Makikipaglamay muna ako at tuloy na lang po natin bukas yung video natin. Okay, kita-kits. Pitas ulit tayo ng sita ko. Ayan pitas na sila. Meron tayong pasalubong box. Galing po ito kay Sir Paulo Dayao at saka kay Ma'am Christine Dayao. Shout out po sa buong Dayao family. Ipamimigay natin sa Gym Squad. Meron dito si Parang Reggie, si Paring Black, si HB, tsaka si MYMP. Iaabot ko na lang sa kanila pag nagkita. Sa Gym Squad bibigay ko na. Nanghingi ng pangulam yung bata, yung anak siguro nung nag-iitik. Dala-dala siyang itlog. Haso nabasag niya, nalaglag niya. Nagsosorry pa sa akin, kabait ng bata. Kuya, hindi po kayo magagalit, sabi niya, kasi nabasag ko yung itlog Sabi ko hindi. Bigay mo naman sa amin yan sabi ko. So sorry siya Pagkapitas, nakakahingi-hingi sila ng gulay dito pang ulam. Ayun tumubo na yung ampalaya ko Ayun So ito na yung ampalaya ng Gym Squad. Medyo kumakapal-kapal na rin. Marami ng pitasin. Kailangan mahalawan to para makalaki yung susunod niyang bunga. Ayan meron ng malalaki. Marami na rin bunga. Kaya lang hindi pa ganun kaganda dahil bungang puno.
Ayan o. Ayan, pitasin na yan. Dapat mapitas na yan o. Ayan, ganyan ang mga bungong puno. Oh. Siguro makakuha tayo mga 2 bundle. Medyo mano yung bunga, no? Mixi. Hindi pa tumatalab yung pataba niya. Dalawa kita, mabigat to. Yun o, unang halaw ng Jeep Squad. Oh, di ba? Meron na magaganda. Yan, mistisa po yan. Sabi ko sa inyo, kahit mga 2 bundle makakakuha tayo dyan. Hindi pa tapos, Trey. Na, Hindi pa tapos. yan na lahat dyan. Ah. Ayun yung natusok ko. Okay. Paparehas lang siguro yung sitaw. Isang laksa. Isang bundle. Tapos yung ampalaya ng James Squad. Isang good, isang segunda. Ayos. Unang halaw. Nenyo. Unang halaw na henyo. So ito mga reject. Pagkamahalang gulay. Pinakuha pa rin yan. Ayan. Yun o, nakaisang good sila o. Ayan o. Nagkapag-asa yata. Ayan o. Dapat lang. Nakaisang segunda. Yan, halos pareho lang ng huli. Sumulong lang ng 2 tali. 11. Isang lakas at isang bundle yung good. Tsaka isang segunda. 12. Saka 2 bundle lang pala yan. Unang halaw. Ayan. Sabi ni Tatay Sid, maganda daw ang presyo ng ampalaya. Yun o. Thank you Lord. So ito yung unang pitas ng James Squad. 1,250. Oh. 2 bundle, naka 1,250 na. Parang magandang sales yun. Oh, bigay ko na yung unang halaw nyo. Oh. Thank you. Thank you. Pa. Sabi mo pa. Ay, panggastos. Meron tayong ano, pasalubong. Yan o. Oh. Hindi kayo, may mga pangalan na to eh. Paring ready. Paring black. Ito kay JP. Kay MYMP oh. Kay Lucky, ito sa'yo.
Ito kay Kian. Patrick. Ito kay Henyo. Oh. Thank you po. Shoutout nyo muna si Ma'am Christine tsaka si Sir Paulo Dayaw. Shoutout po Ma'am Christine and Paulo Dayaw. Oh, ito, pagati-hatihan niya yan. Maraming salamat po sa pasalubong. Maraming thank you po. Ito yung sa apat, iabot ko na lang. Si Paring Black, si HB, si MY, tsaka si Paring Reggie. Ayan, thank you po. Meron tayo sombrero. Ere sa dalawa. Ito pagatihan mo na to. Thank you. 5 kayo, di ba? Tiga-4. Oh, yun. Ayos. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Shoutout po. Maraming salamat po kay Ma'am Christine at kay Sir Paulo. Thank you po. Oh, kain tayo. Medyo tinanghali kaya lutong ulam muna. Ang sarap yung bopis ha. Ang itlog ng itik na. Ano nga pala yung itlog. With egg. Meron akong mga gamot na hinahanap na hindi available sa mga agri-supply. Na-order lang online. Kagaya nito, pa-order ako sa Gym Squad ng Bio-Optimax at saka Miracles Foliar. Napakagaling nito sa gulay, kaya lang hindi basta-basta nabibili kung saan-saan lang. Kaya ito, gagamitin namin sa ampalaya at saka sa talong. Tapos meron pa maraming gamot na tinuturo din ng mga kapwa natin nagtatanim. Hindi mabibili sa mga agri-supply. Kaya yan. Buti na lang meron ng mga order online, pero ingat din po kasi meron mga peke. Meron mga peking lumalabas. Nagka-grass cutter ang Gym Squad sa apalaya nila. Yun o. At madami naman ay bunga nung kay Daki o. Kaya lang dahil malakas ang hangin pagkahapon, kanda buwal-buwal dahil sobrang kapal ng sanga. So kailangan lang talagang kada tumataas siya, tatali mo siya ganito, i-guide mo siya sa balag para hindi kalat-kalat na ganyan. Kasi kung imagine niyo kung walang balag yan, ganyan ang itsura niya, magkabila, sarado na yan. Tapos ang hirap trabahuhin, ang hirap pumitas, ang hirap mag-spray. So kailangan tsagain lang na ganyan, nakatali hanggang sa tumaas ng tumaas. Hirap, naranasan ko yung ganyan, yung hindi namin na ibalag ng maayos, kanda buwal-buwal. Ang hirap itahan. Imagine niyo sarado yan, mga sanga yan hanggang dito. Tapos pipitas ka, hahanapin mo yung bunga sa ilalim. Hindi kagaya ng ganyan, nakatingala sila. Oh, kitang-kita mo yung mga bunga.
Oh. Malaking pasasalamat ko na po sa Panginoon dahil hindi man siya namunga ng marami pero tumama naman ang presyo. Oh, sobrang bigat ng ano pagka lalo na kung makapalambungan yan. Kung hindi mo itatali yan, mababali yung mga sanga niyan. Oh. Ay sa ilalim mo. Kalimitan pa niyan pagka araw ng pitasin. Hindi mo nakikita yung nasa ilalim kagaya niyan. No? Ito hindi pa nag-grass cutter. Ito nag-grass cutter na. Diretso na yan, malinis na. Bukas ito naman. Ito maiksi na lang to. Kaya ng isang araw to. Napaka-importante din po na malinis yung ampalayahan natin kasi pag nag-spray tayo yung maninira dyan lang pupunta yan sa baba pag madamo. Yung mga ganyan okay lang, wag lang yung masyado makapal na. Kaya kagaya yan okay pa yan, pero wag na natin patagalin. Pag kumapal pa yan, nag-spray tayo dito, andyan lang yung maninira sa baba. So pagka ganyan, malinis, mag-spray tayo dito, wala silang pupuntahan. Sana mapaganda ng James. Well, maganda naman eh. Kaya sana tuloy-tuloy para tumama din sila ng magandang presyo. Magandang bunga. Ang gagawa akong kanal dito kasi dito yung mataas. Dito natin itututok yung hose pababa dun para mabilis. Ito kasi malayo masyado. Madali magpatubig kasi pagka may kanal na ganyan. Tapos bukas-bukas ka na lang dyan. Kesa dun sa tutok mo yung hose dyan, nasisira yung tudling sa presyo ng tubig. Okay. Sa kabila meron eh.